Westbrook, nasira na ang career. Former MVP ng liga, wala ng team sa NBA. At kontrata ni Kuminga, tinanggal ang no-trade clause. May trade restriction. Si Russell Westbrook, ang alamat, former MVP, ang lalaking nag-average ng triple-double sa loob ng 4 na season. Ang puwersang parang bagyo at pinaniwala tayong kayang dalhin ng isang tao ang isang karaniwang team sa kasikatan. Ay wala ngayong team. Katapusan na ng Setyembre. Nagsisimula na ang training camps. At siya, nasa bahay lang. Paano nangyari ito? Ito ang nagpapalito sa akin. Hindi naman ito kwento ng pagbagsak. Kakalaro lang niya ng 75 games para sa Denver. Tumulong siyang baguhin ang takbo ng Game 7 sa unang round dahil sa kanyang matinding depensa. Tinawag pa siya ng kanyang coach na kalahati ng best two-man game sa liga kasama si Jokic. Hindi ito isang player na bigla na lang nawala ang husay. Ito ang isang player na pinatunayan na kaya pa rin niyang mag-contribute sa panalong basketball sa NBA level. So anong hindi ko maintindihan? Naalala mo nung totoo tayong nagtatalo kung mas mahusay ba siya kaysa kay Stephen Curry? Hindi iyon hot take, lehitimong diskurso iyon. Nanalo ng most valuable player si Westbrook. Naglalagay siya ng stats na hindi na nakita mula pa noong panahon ni Oscar Robertson. Ang mga triple-double seasons niya ay parang patunay ng isang bagay na higit pa sa ordinaryo. Si Curry pa rin ang sentro ng Warriors franchise na nanatiling pahirap sa mga depensa at isa pa rin sa pinakamaimpluwensyang player sa basketball. Si James Harden, starter pa rin sa isang playoff team, former teammate ni Russ sa 3 magkakaibang teams at patuloy na umaarangkada bilang playmaker. Si Chris Paul, nandito pa rin sa liga, iginagalang pa rin bilang floor general at tinitingnan pa rin bilang mahalagang bahagi ng isang playoff contender. At si Kevin Durant, dati niyang kasangga sa Thunder, ngayon ay naglalaro para sa dating team ni Russ sa Houston. Isa pa rin siyang mahalagang piraso sa isang title contender. Si Russell Westbrook, former MVP, ay walang team ngayon kahit may solid stats at effort. Bumagsak siya sa playoffs pero may injury pala sa kamay. Nag-opt out sa kontrata, siguro inakala niyang may mas mataas siyang market value pero walang kumagat kahit minimum deal. Dahil di siya shooter at di nag-evolve ang laro niya gaya ni Chris Paul, hirap siyang mag-fit sa modern NBA. Ngayon, habang si Durant at Curry ay may roles pa rin, si Westbrook ay nasa bahay lang. Walang role, walang team. Ang tanong ng marami, paano siya umabot sa ganito? Sa sumunod na balita naman, sa wakas ay natapos na rin ang matagal ng negosasyon sa pagitan ni Kuminga at ng Golden State. Ayon sa mga source ng liga, nagkasundo ang dalawang panig sa isang 2 taon na kontrata na may kasamang team option para sa mga susunod na season. Isang win-win situation ito para sa magkabilang panig. Para kay JK, nakukuha niya ang halagang nais niya sa isang maikling kontrata na nagbibigay rin sa kanya ng mas malaking kontrol sa kanyang kinabukasan. Para naman sa Warriors, napanatili nila ang flexibility ng kanilang roster dahil siya ay nasa humigit kumulang $22 milyong na salary slot. Dahil dito, maaari na rin nilang opisyal na pirmahan ang dati ng verbal commitments kina Al Horford at DeAnthony Melton. At para sa parehong kampo, ang 1+1 deal na may team option ay nagbibigay daan para madali silang maghiwalay kung sakaling may lumitaw na magandang trade offer. Pero may isang balakid pa rin pagdating sa posibilidad na matrade si Kuminga. Ayon kay Bobby Marks, may kasamang trade restriction ang bagong kontrata niya. Hindi siya maaaring matrade ng Warriors bago ang Enero 15 ng susunod na taon. Gayunpaman, hindi nito maaantala ang pag-sign ni Horford na inaasahang tatanggap ng buong taxpayer mid-level exception o si Melton na malamang ay pipirma sa isang 2 taong veteran minimum deal. Dahil sa trade restriction hanggang Enero 15, mananatiling magkasama si JK at ang Warriors sa unang kalahati ng NBA season at hindi na lihim na may tensyon sa relasyon ng dalawang panig. Ipinahayag na niya ang kanyang pagkadismaya
sa kanyang role at playing time sa sistema ni Coach Steve Kerr. Nitong huli, tinawag pa ng kanyang ahente na si Aaron Turner ang plano ni Kerr para sa kanya bilang pinakamasamang sales pitch sa isang $20 milyong plus free agent sa buong kasaysayan ng basketball. May tensyon sa pagitan ni Kuminga at coaching staff ng Warriors dahil sa magkaibang pananaw sa role niya. Gusto ni Kerr na maging off-ball, two-way player siya, hindi isolation scorer. Nawalan siya ng playing time pero may pagkakataon pa silang ayusin ang relasyon. Inaasahan ng team na magiging profesional si JK ayon kay Stephen Curry. Sa kabilang banda, maaring gamitin ng Warriors o ng sinumang team na magkakaroon ng karapatan sa kanya. Sa madaling salita, maaaring buwagin ang kontrata pagkatapos ng season at gumawa ng panibagong kasunduan. Inaasahan umano na sisimulan ng Warriors ang pag-explore ng trade options para kay JK kapag eligible na siyang matrade sa Enero. Pinili raw niya ang 2 taon, imbes na ang ini-offer ng Warriors na 3 taon na may halagang $75 milyon para mas mapanatili niya ang kontrol sa kanyang agarang kinabukasan. Bilang bahagi ng kasunduan, isinuko rin niya ang kanyang no-trade clause na nagbibigay daan para matrade siya kung sakaling hindi mag-workout ang partnership niya sa Golden State. Ayon kay Kevin O'Connor, panalo ang parehong panig. Nakakuha ng flexibility ang Warriors. Si Kuminga naman, nakakuha ng pera at panibagong pagkakataon. Dagdag pa niya, kailangan niyang gawin ang 3-and-D role sa abot ng kanyang makakaya. Kapag nagawa niya iyon, kusa na lang darating ang on-ball opportunities habang umaagos ang laro. Doon siya magiging kaakit-akit sa ibang teams. At walang reklamo. Hindi siya kilala bilang 3-and-D type player, pero maaaring kailanganin niyang baguhin ang kanyang playing style kung gusto niyang mas mapansin at mapagtuunan ng pansin ng ibang team. Bagamat inulan si O'Connor ng kritisismo dahil sa pananaw niyang iyon, pinanindigan pa rin niya ang kanyang sinabi. Tama ka. Kaya tinitingnan ng Warriors si JK bilang salary filler lang sa isang trade. Kaya rin siya tinitingnan ng ibang teams bilang isang gamble o sugal. Panahon na para baguhin ang naratibo at mag-commit sa role na nais ng iyong coach? Ayon sa ulat, interesado ang Phoenix Suns at Sacramento Kings na i-trade siya pero hindi interesado ang Golden State sa kanilang mga offer. Kung gusto ni Kuminga na umalis sa Warriors, kailangan niyang magpakitang gilas sa simula ng season para makahikayat ng mas maraming trade offers pagdating ng Enero 15 kapag eligible na siyang matrade.